Hey guys, what's up? My name is Sean Wayne and today, alika pag-usapan natin itong napanood ko kay Katunying. So medyo alarming siya. Bakit? Sabi nga dito sa title ng kanyang, I think live niya to kanina, no? 3 tulfo sa Senado at plunder sa NFA Rise. Pero focus lang tayo dito dahil merong bagong lumabas na survey, okay, for 2025 senatorial bet. So pakinggan muna natin si Katunying and then tingnan nga natin yung survey na sinasabi niya. Ayan. Can you hear me? Noel. Kuya Nono, magandang araw po sa inyo. Anyway, meron po kasing survey na inilabas. Ito pong Magdalo. Ang Magdalo po ay naglabas. Yung Magdalo, kung nyo maalala, ito po ay grupo ni Senator Antonio Trillanes. Kung tutuusin, matindi rin ang pakikipagbardagulan nito sa mga Duterte at pati na sa mga Tulfo. Pero baliwala naman yun sa kanya. Ang inilabas pa rin po niya ang survey. Dito po yung survey. Ito po. Yan po yung survey ng Magdalo. So isinulat po ng politico.ph at alam niyo po ba, grabe din naman tong headline ng politico.com.ph. Kulelat, kakamping, 2 tulfos, Rodi Duterte, Macho Black lead 2025 survey. Yan po. Yan po yung kanilang istorya. Nakita nyo naman na, aalisin ko na at aalisin ko na. Anyway, mga kababayan, na-imagine niyo po ba, ngayon po meron na tayong isang Senator Raffy Tulfo. Meron po tayong isang Senator Raffy Tulfo, tapos magkakaroon tayo ng number 1 po sa survey. Ito pong si former DSWD Secretary, former DSWD Secretary, at ngayon po ay Deputy Majority Leader Erwin Tulfo. Number 1 po siya sa survey. Ito ang nakalagay po sa survey, si Secretary o si Congressman Erwin Tulfo ay nakakuha ng 62.4%. 62.4%. At sinusundan po naman siya ni dating Senador Tito Soto na may 54. So guys, kung titingnan ko nga dito sa isang headline ni Manila Bulletin, so former presidential Duterte remains top potential senatorial bet in the latest Tanjri 2025 election survey. Si Tanjri is different. Sa naman, hindi ko alam kung Magdalo ba. Sabi nga niya, Magdalo daw. Ngayon, kung titingnan nga natin guys yung survey, okay, palaki natin guys para ma-appreciate nyo. So we have here, okay, nangunguna dito si PRRD, then si Erwin Tulfo, si Tito Soto, si Sen Bong, si Yorme Pacquiao, si Pia Cayetano, si Bato de la Rosa, si Senator Amy, si Doc Willie, at saka itong si tawag dito, Francis Tolentino. Okay? Hindi ko alam kung sino pa yung mga tatakbo. Pero Diyos ko Lord, magkaroon pa ng 2 pang Tulfo sa loob ng Senado. I have nothing against Ben Tulfo at saka Erwin. Okay? I have nothing against them. However, etong si Erwin Tulfo, may mga nakikita na akong videos niya na ginagaya niya si Raffy Tulfo. Yung doon sa programa niya, binabanggit niya na yung program, yung opisina niya sa Congress. That's a big no-no for me. Yung part lang na alam niya na meron na convicted siya sa 2 libel case at meron po yung ang tanong kasi dyan,
Kailan ba siya na-convict? Okay, kailan ba siya na-convict nung libel case niya? So, that is something that we need to scrutinize. Kasi, kung na-convict siya dun sa time na, by the time na itong 2024, again, we need to check kung kailan nga siya na-convict. Kasi kung hindi siya inallow ng Committee on Appointments para maging DSWD Secretary, bakit siya inallow ng COMELEC na makaupo? 'Di ba? Sa isang seat niya. Diyan sa ACT-CIS. So, ano daw? Senator Lito Lapid, 35% was displaced by the new poll participation to top 12. So, magkadikit pala si Lito Lapid at saka si Ben Tulfo. Hindi ko maintindihan, bakit na nila sinasama si Ben Tulfo? Diba? Bakit na nila sinasama si Ben Tulfo? Nag-iisa nga Tulfo dyan sa loob ng Senado, wala pang kakwenta-kwenta, puro grandstanding. Kamusta naman yung tatlo? Diba? Sorry. Bong Revilla. Nanganganib. Pampilo Lacson. Eto guys, no, real talk lang tayo. I'd rather see these 3 than another 2 Tulfo. Mas iboboto ko pa si Leni Robredo. Kung si Leni Robredo tatakbo sa Senate, boboto ko siya. Diba? Boboto ko siya. Of course, boboto natin si Pampilo Lacson kung tatakbo ulit. Senator Bong Revilla, it's a no. Ayokong iboto ang mga ang mga politikong na-involve o nakasuhan. Hindi man convicted, pero at least nakasuhan. Ang mga potential ko dyan, yan. Ito. Definitely, boboto ko si Senator Pia Cayetano, Senator Amy Marcos, si Bato de la Rosa, Isko Moreno, Francis Tolentino, Doc Willie Ong, Bongo, Tito Soto. Yan. Sana this 2025, no, pagdating sa mga senador, mamili na tayo ng matino-tino. Yung talagang napapakinabangan natin. Yung talagang may alam sa paggawa ng batas. Yung hindi po nakatago sa loob ng kuweba na hindi nila alam kung ano ba exactly ang dapat nilang gawan ng batas. At saka hindi yung parang pangtanga lang na batas. Gagawa ka ng bill allowing women to wear pants. My God, imagine mo kung ilang taon na. Alam mo, it is high time na maaga-aga pa lang. Hindi po tayo bumuboto by popularity. Dapat iboto natin yung mga taong worth it sa binabayaran ng taong bayan. At hindi binababoy ang Senado. Sa totoo lang, marami na nga kaming naririnig . Marami nang nag-feed sa amin. Yung dami ng mga politiko na gumagawa ng kababalaghan after office hours. Hindi lang po namin sila inilalabas. 'Di ba? Meron at merong maglalabas niyan, one way or the other. Kaya dito sa mga survey na to, please, I'd rather have a veteran senator than to vote for another one
na because of popularity. Siguro sa pinakamaraming bobong batch ng senador, itong 19th Congress. Dito mo makikita kung sino talagang marunong at may alam sa tinatrabaho nila. Hindi yung patayo-tayo na lang. Pati nga yung pasweldo ng mga tao pinakaikialamanan na. Hindi na po nasasaklaw ng senador yan. 'Di ba? Hindi mo dapat ni-encroach. Kung sinabi mo dyan, akala mo naman, no? Mangyayari yan. Hindi po. Huwag po na, tigil-tigilan na po natin yung pagpapaniwala sa mga tao na kung ano yung sinasabi ninyo, yun yung nasusunod. Hindi po kayo ang batas. Hindi nga lang kayo mag-isa ang nag-aproba ng batas. Hindi, kamusta na lang ang Pilipinas? Kung pag ginawa ng isang senador ang isang bill, tapos yung senador na gumawa ng bill, punong-puno ng katangahan at kabobohan, dahil, Diyos ko Lord. Kamusta na lang? Yung mga examples natin ng mga batas. Mga employees daw, government employees, bawal magtaray. Kayo nga dyan sa loob ng Senado Hindi nga mapatupad yung sarili nyong house rules, hindi nga kayo makasunod sa sarili nyong mga house rules. Before nyo turuan ang ibang ahensya ng gobyerno, mag-umpi-umpisa kayo sa loob ninyong, mag-umpi-umpisa kayo dyan sa loob ng Senado. Dapat guys, lesson learned na to sa atin. At saka yung mga sinasabi nila, mga pag-grandstanding ng mga senador, hindi ko na kailangan isa-isahin. Kung sino-sino yung mga pag-grandstanding dyan sa loob ng Senado. Tapos magdadagdag pa kayo ng another pag-grandstanding. Wag naman. Diyos ko Lord. Di pa nga natin na-discuss yung mga namekos-mekos na budget. May budget pero walang program. So, paano mo masasabi na yung budget na yan enough? Paano mo masasabi? Halimbawa, yung sinasabi nila, yung AKAP, 12 million beneficiary, bibigyan nila ng tig 5,000. Kulang na kulang 26 billion. Come to think of that. Tapos pagka binabatikos, anti-government ka na agad. So ano pala ang tawag natin dun sa mga tumatawag ng anti-government pag binatikos? Pro-corruption? Ganun ba yun? Diba? Anyway guys, again, maraming salamat sa panonood. Please don't forget to subscribe, like, and comment. Huwag kayong mag-alala. Medyo maaga-aga pa. Pero mag-uumpisa na kami na mag-scrutinize ng bawat potential na kandidato. At saka kung ano ang mga nagawa ng mga re-electionista. No? Dapat ngayon pa lang, nasasala na kung sino ang dapat iboto. Hindi po kami ang magdidesisyon sa inyo. Huwag kang mag-alala. Kayo at kayo rin magdi-decide niyan. Kung ano ang nagagawa ng mga kongresista at senador natin. Hindi lang para sa bayan, pero sa bawat distrito na kanilang nire-represent, lalo na Tsaka yung pag-eepal, wag po tayong kukuha ng mga maepal. Pagod na tayo. Ilang taon na tayong umaano sa mga maepal. Na pera ng taong bayan ang ginagamit, pero pinapalabas na silang namimigay. Unang-una, trabaho po nila ang mag-distribute ng mga ayuda kung kailangan. Pero sa mga senador at congressman, ang primaryng trabaho ng mga yan is gumawa ng mga batas. Hindi yung magpakalat-kalat dyan sa labas para mag-epal, gamitin ng pera ng taong bayan
at i-convert ang Pilipinas as ayuda nation.